Konbanwa minasan, watashi no namae wa Rhea desu. Sasagutin ko na po ang tanong na ito kasi long overdue na. Sobrang tagal na ng question na to. Just a disclaimer, hindi ako very fluent in Nihongo. I will just tell you on how I prepared all my Japanese employer interviews. I experienced a lot of it already. Actually, may mga times na nga na hindi na ako masyado nagpe-prepare. Kasi nakapag-prepare na ako dati. So, fortunately, hindi ako nagmamayabang, okay. Successful lahat ng interviews ko. So namili na lang ako kung saan ko gusto. So, just a reminder, all of the things that I will say, hindi ito based from other people. So, sariling opinion ko, sariling experience ko, and sariling technique ko lang. So, since natanong mo ang question na to, meaning, nakapag-review ka na ng Nihongo. So, may alam ka na. So, you know how to speak in Nihongo na. So, here it is. Ito ang unang ginawa ko. I get all the possible questions na itatanong sa akin ng isang Japanese employer. So, nilagay ko yung sarili ko sa shoes niya kung ano yung mga gusto kong malaman tungkol sa aplikante na to. So, nilista ko lahat ng yun. But, if you don't have an idea on how to do it, marami dyan sa YouTube. And then sa Google, you can look for that. But if you want a list of the questions na tinanong sa akin so far ng mga employers, I can make another video. So, just request it sa comment section. So, this is just a preparation video. This is the things na nagustuhan mo about Japan. Why do you want to work in Japan? Bakit mo pangarap ang Japan? Anong meron sa Japan? Mga ganong bagay. Prepare for good answers dun sa mga questions na nalista mo. And then, prepare for a good Jukoshokai or self-introduction. Okay, always use des and mas, okay? Always be polite. Use formal sentences, formal grammar. They are employers, not just your friends. So, be polite. As much as possible, practice it in front of the mirror while smiling. Talk while smiling. Kasi it exudes, confidence. And Japanese people like people na lively and very polite people as well. Wag na wag kakalimutan na magsuot ng formal attire during your interview. Make sure na okay yung buhok mo, naka-makeup ka ng light, yung huwag ka naman sobrang putla, and then formal attire. I suggest na white yung dito sa taas mo para clean siya tingnan. So what to do kung hindi mo maintindihan yung question ng employer? It will not harm anyone if itatanong mo siya ulit. So mag-sorry ka lang kasi hindi mo naintindihan. Sumimasen, wakarimasen, michido onegaishimasu. Pag nag-sorry ka, give a little bow. Kasi mas gusto nila yun na honest ka, na hindi mo naintindihan. Kasi when I worked in Japan before, may mga instructions sila na para matapos na, nagsasabi ako na, hey, wakarimashita, ganyan. Ayaw nila ng ganun. Gusto nila honest ka, sabihin mo sa amin, ay hindi po naintindihan. Mas na-appreciate daw nila yun. So what will you do if kahit inulit na nila, hindi mo pa rin maintindihan? Wala tayong magagawa, so say sorry again. Shi wakarimasen, honto ni wakarimasen. And then sa akin naman, pag ganun yung nangyari, ginagawa ko, sinasabi ko na if possible, gumamit sila ng simple na words or kanta na kutuba para naman maintindihan ko. Sometimes nag-English na lang talaga sila. Minsan nga, na-explain ko pa sa kanila. Nasasabi ko pa sa kanila na I'm still learning the language. I'm really interested with the language. It's just that hindi pa ako fluent. Which is okay, to be honest. Basta don't forget to say sorry and mag-bow, okay? Pero kahit na hindi mo naintindihan yun, you have to maintain your smile. Okay, another one. This is unusual, pero nangyari na kasi ito sa isang interview ko. Tinanong ako kung meron ba akong alam na Japanese song. So, sinabi ko, may alam ako. Yung title ay Anata ni Aitakute. And then, pinakanta sa akin ni. Ginawa ko, kinanta ko talaga siya. And then, palakpakan sila talaga. It doesn't matter kung maganda yung boses ko o hindi. Para sa kanila kasi, it's an honor na alam ng isang foreigner yung mga songs nila or even their culture, their tradition. Talagang magugustuhan nila pag kumanta ka ng Japanese. Pero it doesn't happen all the time, ha? Talagang na-timing lang talaga na napakaligalig ng mga interviewers ko nun. Another thing, don't make them worry na hindi mo magagampanan yung responsibilities mo sa company nila in the future. For example, you're a single mom or may asawa ka dito, may anak ka dito, and then they will ask you, sino ba magbabantay ng mga anak mo? Reassure them na andun yung asawa mo or andun yung parents mo na magbabantay sa kanila. And then huwag mong sasabihin na pag nagkasakit sila, uuwi ka, ganun. Reassure them na ganun, papadala ka ng pera. Kasi nasa stage pa lang tayo na binibenta mo pa lang ang sarili mo. Okay? Don't drive them into deciding na huwag kang piliin. Kasi for them, hassle yun.
If you wanna be successful with it, give them reassurance na okay yung mga anak mo, nasa mabuting mga kamay, nasa trusted people. And then, at the end of the interview, for sure, meron yan silang itatanong sa'yo na, do you have questions for us? So don't just say, naides, or arimasen. Don't say that. Say na meron kang questions. Okay? Prepare for questions na masasabi nila na this applicant is interested in us. Diba? So, sa akin dati, siguro yung mga few of the questions that I asked, kung meron na bang Pinoy dati, kung meron na bang Pinoy nagtatrabaho dun sa kanila, kung matatanggap man ako, ano yung klaseng training na pagdadaanan ko, basta mga bagay na related sa work, na masasabi talaga na interested talaga siya. So don't hesitate to ask questions, or even the questions na, even your clarifications, voice it out. Gusto nila yan actually. And of course, don't forget to say thank you for the time na inalot nila for your interview. And also don't forget to say, or thank you for your hard work, with about, every time you say, para lang saman sa akin, you say thank you, every time you say sorry, every time you say, just give it a bow. Ayun. So, para magkaroon sila ng impression sa'yo na polite ka and very courteous. So, ayun lang naman guys. If you have any further questions or clarifications, kung gusto nyo i-detalye ko yung mga sinasabi ko, you can leave a comment and I'll answer as much as I can. So, again po, hindi po ako expert. Okay? I'm just sharing my experiences and how I do interviews. Ayan lang po, and sayonara minasan. Bye!